Wala raw katotohanan ng mga impormasyon kaugnay sa pagbabawal ng pamahalaan na ipadala ang mga Pinoy seafarers sa Middle East, partikular na sa mga delikadong lugar. Ayon sa palasyo, sa gitna ng atensyon sa Strait of Hormuz, nananatiling patuloy na nakikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa gitnang silangan. Pero ayon sa ilang agency na nagpapadala ng mga tripulanteng Pinoy, bawal na raw ang deployment sa Hormuz. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas ang umano'y pagban ng deployment ng mga Pinoy seamen sa war-hit regions, partikular na sa Strait of Hormuz at sa Persian Gulf. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na hindi umano totoo ang umano'y pagbabawal sa pagpapadala ng mga Pilipinong tripulante sa naturang rehiyon sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ayon kay Castro, batay raw sa mensaheng ipinadala sa kanya ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagkaroon umano ng pulong ang pamahalaan at mga industry kung saan pinayagan raw ang pagpalit ng kanilang crew members. Ito'y kasunod ng mga ulat na pinagbabawalan na raw ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga Pilipinong tripulante sa mga war-hit areas. Ayon sa source na pinagtanungan ng EuroTV News mula sa grupo ng mga licensed manning agency, kumpirmado raw na pinagbabawalan na ng pamahalaan ang pagpapadala ng mga Filipino seafarer sa mga war-hit region, particular na sa Strait of Hormuz at sa Persian Gulf. Pero wala pang pahayag ang DMW kaugnay rito. It has been there for quite a while. I talked to the manning agencies and there seems to be a ban already. Okay. I think just a few weeks after the war, there was already a ban. It remits about 800,000 pesos to 1 million pesos every year to the household. But it also, these seafarers, remember, have ship owners who pay for the pre-deployment expenses. Right. That's quite substantial to the economy, so it will also have a profound impact. So those are the direct economic costs. Mayroong tinatayang 6,000 Pilipinong tripulante ang patuloy na minomonitor ng pamahalaan sa Strait of Hormuz. Mayroon namang 3,500 na mga crew members ang nananatiling stranded sa Persian Gulf dahil sa issue ng seguridad sa Strait of Hormuz. Noong nakarang linggo, sinabi ng International Maritime Organization o IMO na pinagsusumikapan na rin nila ang plano na ilikas sa mga barkong na stranded sa Persian Gulf. Pero aminado ang IMO na kinakailangan ng humanitarian corridor para mailikas ang mga seafarers mula sa rehiyon. Nananatili naman ang abiso ng DMW sa mga seafarers ng right to refuse to sail, particular na sa mga high-risk areas at mga war-hit regions. Ang Pilipinas ay kabilang sa pinakamalaking supplier ng mga seafarers sa buong mundo. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.